Magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Ito po ang ating idol, si Robin Padilla. Sabi niya, ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya. Mismo ang saligang batas, ang kataas-taasan, batas ng Republika ng Pilipinas ang nangangalaga sa karapatan sa malayang pamamahayag o press freedom. Yan. O nga pala, ito po ay during consultative meeting. Okay, sa mga bantaro po ng sa malayang pamamahayag at yung posibleng mga consequences sa SMNI sa unlimited suspension nito. Okay, so may hearing po si Robin Padilla diyan. Sabi niya, hindi na po ito usapin kung ano ang network. Teka, so ibig sabihin ba yung dating Pangulong Duterte, yung nangyari sa ABS-CBN, usapin ang network? That is because of Lopez's and that is the ABS-CBN? Ganun ba yun? 'Di ba? Na nagkaroon ng atraso kay Duterte kasi niloko siya during the campaign period. Tinanggap yung kanyang bayad para sa kampanya, sa political ads niya pero hindi inilabas. Pero pinayagan yung kila Mar Rojas na ilabas, na gumamit ng mga bata at paninira sa kanya. So nagalit siya doon. Now going back, sabi niya, again ni Robin dito, hindi na po ito daw usapin kung ano ang network o sino ang mga tao sa likod nito. Ito Thank you Robin ha. Maliwanag na maliwanag 'to, magandang clue 'yan, eh. Ito po ay issue ng mapanganib na landas ng pagsiil sa kalayaan sa pagpapahayag or sa press freedom. Yan. Press freedom is not absolute. That is why we have a law on libel, oral defamation or cyber libel. Very well said. Noong sinara yung ABS-CBN, wala kang sinabi, Robin. 'Di ba? Etong ay nako, Robin Padilla, tumatanaw rin po ito ng utang na loob siyempre kay Apollo Kibuloy. Kaya lang, 'di ba? Alam ko meron siyang ibang mga kasamahan naman diyan sa committee, merong mga committee vice chairperson, 'di ba? Conflict of interest ito, eh. O tignan niyo meron dininig pa lang nila meron na siya agad na conclusion. 'Di ba? And we're expecting naman na kapag dumating na sa kanila yung talagang pagdedesisyon na babawiin ba yung prangkisa ng SMNI, nasa kanilang mga kamay na, eh. Sigurado po ako talaga rito, katulad ng ginawa niyang pagharang doon sa contempt ni Risa Ontiveros kay Kibuloy sa kanyang kaibigan o sa kanyang amo, gano'n rin po ang gagawin dito ni Robin Padilla para sa SMNI. And then so far, for now, mind conditioning na ang ginagawa ng mga taga-SMNI na siyang sinasakyan ni Robin Padilla. Paano mong masasabing press freedom ito, ah, na sinisikil? Ilan bang istasyon pa? Ilan bang mga media company pa ang bukas ngayon? Oh, SMNI lang naman ang tanging maraming reklamo. SMNI lang naman ang tanging dininig sa Kongreso dahil sa mga fake news. Sa NTC, tanging SMNI lang ang talamak. So yan ba ay pagsikil? Anong tingin nyo ron sa mga tao na nagrereklamo? Mga diktador? Kaya nga tayo, gaya ng nabanggit kanina, kaya nga tayo may mga batas. And dapat maintindihan nito ni Robin, not all freedom, not all rights is absolute. Lahat po ng yan ay mayroong karampatang limitasyon para ho magkaroon ng disiplina, magkaroon ng yung mga anchor ng responsibility maging ang kumpanya. Na masiguro talaga na quality, no fake news, hindi bias ang kanilang mga inilalabas. Hmm.
Matindi 'to si Robin Padilla, sabi, "Mahirap talaga pagka pinanganak na ob-ob. Kahit anong gawin mo, ob-ob ka pa rin. Nakachamba ka lang sa Senado, akala mo, yan, talino mo na." Correct. Pero ang nangyari kanina ay parang ang bata ang SMNI na nagsumbong kay Tatay Robin. Walang kwenta talagang pakinggan. Ah, sabi, "Harbinger of fake news is not press freedom." Yeah, ibinuking niya ng braso si Digong, 'di ba? Oh, para ding si Robin Padilla po, para ding si Harry Roque, 'di ba? Ibinubuking ang kanilang mga amo. Kita mo talaga pagka may evil intent ano ho, sumasadsad talaga yung mga sinasabi, nabubuking. Sabi nga, eh, mahuhuli mo ang isda sa kanilang bibig. Hmm. Yeah, that's correct, Jenny De Guzman. Matuto ang taong bayan sa pagpili ng kandidato. Dagdagan nyo pa ng ipe, mamatay na kayong lahat. Lahat na lang ng bagay, 'di ba? Parang scripted palagi. Hmm, ay naku, Robin Padilla. Sa akin lang sabi ko kanina, naku hindi tama 'tong hearing niyang ganito, ano 'to, eh, maliwanag na maliwanag conflict of interest. Kasi siya po ay nagsisilbi sa interest, meron siyang interest talaga, meron siyang koneksyon kina Kibuloy, kina Duterte, sa mga magkakatropang ito. So maliwanag lang na dapat, 'di ba, eh, mag-inhibit siya diyan, and after all, marami siyang mga kasamang miyembro na puwede namang alam ka namang committee 'yan na siya lang yung mag-isa. One man committee, wala kang kaibigan, oo. Sabi ni Maureen, "Binuking ang ginawang abuse of power nung panahon ni Duterte." Correct. 'Pag sarado ang isip, 'di na magbabago. Palagay ko nga rin, eh. Wala, eh. Ay, iwan muna natin 'to si Robin.